Pagpasensyahan nyo na po kung ang boses ko ngayon ay medyo minamalat. Kagagaling ko lang po kasi sa ubo. Anyway guys, tuloy ang kwentuhan dahil kailangan nating kumita. So doon po sa mga previous episodes natin, gumawa po ako ng content tungkol doon sa mga prices ng mga affordable cars ngayong 2026. Napakarami pong mapagpipili ang mga brand new. Nakakatempt talagang bumili o kaya naman kumuha sa financing. Pero guys, mapapansin nyo dun sa mga previous episodes natin, hindi po ako nag-i-encourage na bumili kayo. In fact, ang topic po natin ngayon ay medyo i-discourage ko kayo na kung hindi pa kayo talaga financially stable at kung hindi nyo naman talaga kailangan pa ng sasakyan, ay ipagpaliban nyo muna yung pagkuha niyan. Kasi guys, itong mga ganitong klase ng desisyon, kuminsan masaya lang ito sa umpisa kapag nasa iyo na yung brand new na sasakyan. Pero kalaunan pala, pwede itong makasira ng mga magiging diskarte mo for this year. Kung ang current na kinikita mo or sahod mo ay saktuhan lang pagkatapos wala ka namang nakatabing savings para sa emergencies, ay mas wise na ipagpaliban mo muna yung pagkuha ng hulugan na sasakyan. Kasi guys, ngayon pong 2026 ay napaka-unstable ng ekonomiya natin. Pabagal na pabagal ang progreso ng bansa natin. At ayon po sa mga experts, inaasahang magiging below potential ang growth ng Pilipinas hanggang 2027. Siguro naman alam nyo na ang dahilan kung bakit. Ayaw ko pong gawing usapang politikal itong channel natin. Kaya nga lang kasi guys, kailangan din nating harapin yung katotohanan. Dahil sa nabulgar, yung napakalalang korupsyon dito sa Pilipinas, marami pong mga foreign investors ang umatras or umalis dito sa atin. At ito po ay nagdulot ng 40% drop sa foreign direct investment. Tumaas po ng 1.8% ang inflation rate dito sa Pilipinas. Kaya mapapansin nyo, nagtaasan lahat ng bilihin natin. Hindi lang yun guys, ang halaga ng piso natin ay pabagsak ng pabagsak. Ngayon nga ay halos 60 pesos na ang katumbas ng $1. Kaya kung ang sahod mo or ang kinikita mo ay saktuhan lang, tapos kumuha ka ng sasakyan ng hulugan, baka magulat ka isang araw, hirap na hirap ka ng mag-budget. Yung dating sahod mo na napagkakasya mo, ngayon ay kinakapos na. Hindi ka naman pwedeng pumalya ng hulog sa bangko kasi isang buwan or 2 buwan lang, tatakutin ka na niyang mga bangko na yan. Sasabihin niyan sa'yo na kapag hindi ka pa nagbayad or hindi ka nag-update, babatakin nila yung unit. Diyan na nga po papasok kuminsan yung matetempt ka na lumapit kay Tala or sa iba pang mga nagpapautang online. Akala mo makakaluwag yan sa'yo, lalo ka diyang lulubog. Ang second reason guys kung bakit dinidiscourage ko kayo ngayong 2026 na kumuha ng brand new car na hulugan. Kasi guys, marami pong mawawalan ng trabaho ngayong 2026. Lalo na yung mga ang trabaho ay computer related. Either work from home or nag-opisina. Tulad na lang po ng mga nasa BPO. Maaaring isa ka sa maapektuhan sa paglaganap ng AI. Sa ibang bansa nga po nagsimula ng magtanggalan doon. Pinapalitan na yung mga human workers kasi mas malaki ang naititipid ng kumpanya kapag gumamit sila ng AI. Magtataka pa ba kayo? Tayo nga mismong mga ordinaryong tao lang. Sa araw-araw ay gamit na tayo ng gamit ng AI. Yung mga estudyante sa paggawa ng project at assignments, AI ang ginagamit. Mga teachers, AI din ang ginagamit sa paggawa ng lesson plan. Baka isang araw magulat ka na lang, isa ka na pala doon sa mga matatanggalan ng trabaho dahil papalitan ka na rin ng AI. Hindi naman po sa tinatakot ko kayo pero yan po yung reality. Mas mainam na po yung prepared kayo sa anumang possibilities. Kung halimbawa, kumuha kayo ngayon ng hulugan sa sasakyan pagkatapos ngayon kayo nawalan ng trabaho, hindi nyo po yan maidadahilan doon sa bangko na nawalan kayo ng trabaho dahil sa AI. Ang magiging choice mo na lang yan is ipasalo yung sasakyan na hinuhulugan mo or ipabatak na lang ito. Which is mas nakakahinayang naman at nakakahiya. Example ko na lang sa inyo yung sarili ko guys. Ako po ay isang full-time na content creator. Hindi na po ako rumarakit ng iba. Puro paggawa na lang po ng content ang inaasahan ko. Kumikita po ako ng around 70,000 hanggang 130,000 pesos monthly. Depende po sa sipag ko sa paggawa ng vlog at saka sa sipag nyong manood. Pero hindi po pumapasok sa isip ko na kumuha ng bagong sasakyang huhulugan.
Okay na po sa akin kung ano yung sasakyan na andito sa amin na luma. Total, bihirang-bihira naman po talaga namin gamitin ang 4 wheels. Mas madalas po motor. Kasi guys, kahit kami mga content creator, nangangamba rin kami. Dahil kakompetensya na namin ang AI sa paggawa ng content. Mapapansin nyo naman yan sa araw-araw na nasa social media kayo. Hindi pwedeng hindi kayo makakita ng content na gawa ng AI. Kung hindi nga lang po ako naging vigilant sa pag-a-adjust, ng editing, ng timing kung kailan ako mag-upload, ng design ng thumbnail, pati sa mga topic na gagawin kong content, ay malamang isa ako dun sa mga maraming content creators na mga nakasabay ko na mga nagsihina na yung channel at yung iba nga tumigil na. Ang isa po sa dahilan ng paghina ng mga channel na yan ay parami ng parami yung mga content na gawa ng AI. And then guys, ang third reason, hindi po ideal na kumuha ng brand new car na hulugan ngayong 2026. Lalo na kung wala po kayong garahe or pagpaparadaan na secured. Kasi guys, paigpit po ng paigpit ang MMDA, pati na ang mga local governments sa pagsita at pagbabawal sa mga sasakyan na pumarada sa mga bangketa at mga kalsada. Araw-araw po yan, mapapanood nyo yung operations ng MMDA. Humahatak sila ng mga sasakyan. Mga brand new pa nga kuminsan kasi wala silang garahe or walang paradahan. At kahit paanong pakiusap nyo, hindi kayo mananalo. Hindi po yan e-effect. I-impound pa rin po nila yan. Kaya siguradong magmumulta kayo. Yung tinatabi nyong panghulog sana mababawasan pa. Kapag tinubos nyo na, problema nyo pa rin kung saan nyo ipaparada. Ang magiging solusyon nyo niyan, mapipilitan kayong umupa or magrenta dun sa mga parking lot na for rent. So, magiging dagdag gastos nyo pa yan. Isa pa guys, pansinin nyo, every year na lang, palala ng palala yung problema natin sa baha. Yung mga lugar na dating hindi binabaha, ngayon binabaha na rin. Marami nga po sa mga kababayan natin ang nagulat at nabulaga na mga flash flood na nangyari last year. Napanood natin sa mga balita, yung mga patong-patong na mga sasakyan, yung iba mga brand new pa, dahil inanod ng baha. Kaya kung wala ka rin lang pagpaparadahan na secured, mag-isip-isip ka na muna bago ka kumuha ng hulugan sasakyan para hindi ka malagay sa ganyang napakasakit na sitwasyon. Yung sasakyan na pinakakaingat-ingatan mo, hindi mo pinababayaan sa PMS, sa isang idlap na lubog sa baha. Napakalaking gastos po ng pagpapagawa niyan. Lalo na yung mga modern cars ay punong-puno ng mga electronics. At kung sakali man na yan ay magastusan mo, mabudgetan mo para mapaandar uli, hindi mo na maibabalik yan ng 100% na katulad ng brand new condition niya. So guys, lilinawin ko lang, hindi naman po ako financial advisor. Ito po ay paalala lang na kung hindi mo pa naman talaga kailangan ang sasakyan, kung hindi ka pa ganon ka financially stable at nakukumbinsi ka lang ng mga ahente na kailangan mong bumili ng sasakyan, reward mo yan sa sarili mo dahil nagtatrabaho ka. Tandaan nyo po, ang pagkuha ng hulugan sasakyan ay hindi reward. Yan po ay obligasyon. Isang napakalaking responsibilidad po yan. Pero guys, kung hindi kayo papipigil at talagang pangarap nyo yan at goal nyo yan ngayong taon na ito, syempre wala naman po akong magagawa doon. Go ahead. Total pera nyo naman po yan na pinaghirapan nyo. Ang sa akin lang naman po ay paalala. And guys, bago ko po tapusin itong vlog natin, invite ko lang po kayo doon sa second channel natin na motovlog naman. Nakakatuwa po kasi kahit 3 pa lang yung videos na in-upload ko doon ay meron na po tayong almost 500 na subscribers. So mga 500 plus na subscribers pa po yung kailangan ko para ma-monetize din itong second channel natin. Kaya maglalambing lang po sana ako sa inyo na sana dalawin nyo rin yung kabilang channel natin at pakipindot nyo na yung subscribe button pati na yung notification bell. Ilalagay ko po yung link sa description at saka sa comments. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!